Karawan nga po ng isa sa mga pamangkin ko ngayon at dahil ito nga ang unang birthday niya kaya bibilihan ko nga ng cake. At ito nga pagkabili ko, inabot pa nga ako ng ulan. At saktong pagkarating ko naman dito sa kanila ay ayan, nag-aasikaso na rin sila sa paghahanda. At ito namang suggest na nanay ng pamangkin ko ay nagde-decorate nga siya dito. Tinulungan ko na nga lang rin siya sa pagkakabit ng mga balloons para mas mapabilis. Nakakatuwa nga dahil ang daming balloons at kahit papano ay nahandaan nga nila yung pamangkin ko. Kami kasi noon kapag nagbe-birthday kami, bibihira nga yung may handa kami. At hindi rin namin naranasan yung ganitong may mga pa-balloons pa nga. At hindi rin namin naranasan yung may iba't ibang uri ng pagkain na inihanda para sa kaarawan namin. At kung maghahanda man kami noon, gagawa lang kami ng suman o kaya naman puto na yari sa kamoting kahoy. Nung bata pa nga ako, kapag sinasama ako sa birthdayhan na mayroong mga balloons, tuwang-tuwa nga ako. Lalo na kapag may cake, alam nyo naman ang kasiyahan ng mga bata, balloons at cake. At dahil laki kami sa hirap at hindi namin nararanasan magkaroon ng cake sa araw ng kaarawan namin. Kaya kapag nakakikita ako ng cake sa ibang handaan noon ay tuwang-tuwa nga ako. Dati kaya isa rin ako sa mga bata na nangangarap na maranasan na magkaroon din ng cake sa araw ng birthday. Naalala ko nga unang beses ko maranasan na magkaroon ng cake sa kaarawan ko ay nung 23 years old na ako. Doon ko nga naikumpara yung pakiramdam ko noon nung bata ako na nangangarap lang ako ng cake na ngayon ay nararanasan ko na din. Ganun pala kasaya at kasarap sa pakiramdam na yung dating inaasam mo lang na sana ay maranasan mo din na ngayon ay nararanasan mo na. Kaya naman ngayon na nasa vlogging na ako at kahit papano naman ay napupunuan ko naman yung pang araw-araw ko dahil sa pagbablog at pag may sobrang akong pera at pag may kaarawan nga yung pamangkin ko at kaya kong bilihan ng cake ay bibilihan ko nga dahil gusto ko rin maranasan nila na maging masaya sa espesyal na araw nila. Hindi lang pala ako nandito, pati na rin yung iba kong mga pamangkin at mga kapatid. Simpleng handaan lang din ito pero masaya dahil nagsama-sama nga ulit kami. Bali nung June 2 pala ito ginanap o diba magkasunod lang kami kasi yung birthday ko nga ay June 1. Yung kaganapan nga po pala namin nung birthday ko ay meron din yung vlog o diba nauna ko pang i-edit itong kaganapan nung June 2. Basta merong dahilan kung bakit ito ang nauna. Alam niyo naman sa vlogging hindi madali. Ito nga yung pamangkin ko na si Zaina, siya nga yung may kaarawan ngayon. Aba at narinig nga yung video okay na tumutugtog kaya ayan may pasayaw. Kahit nga nakaupo sumasayaw. Pinaupo nga lang namin siya dyan para picturean at ayan narinig niya nga tumutugtog yung video okay kaya ayan may pagganyan nga siya. Dito naman dahil okay na sa paghahanda ng pagkain kaya nagpray na nga kami para makakain na rin ang bawat isa. Maraming salamat po sa lahat ng nag-asikaso at naghanda. At salamat din kay Jess na asawa ng kapatid ko na talaga namang nakita kong pinag-iportan at pinaghandaan niya rin ito para mairaos ang kaarawan ng pamangkin ko. At syempre sa pamilya niya rin na nagtulong-tulong mag-asikaso at magluto ng mga handa. At ayan, kakantahan na nga namin si Zaina at ipag-blow na nga rin namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. At dito nga kakain na rin ako. Pasensya na po pala kayo kung hindi ko nga sila nakuhanan ng video habang kumakain dahil nagkaroon nga ng problema sa gamit kong cellphone. Adobo sa gata. Sarap, paborito ko to. Pagkatapos kong kumain ng kanin at ulam, kumain na rin ako ng spaghetti at pansit para hindi na nga ako maghahapunan sa bahay. Talagang sinulit ko na. Sarap din po pala nung niluto nilang spaghetti. Ito nga kakanin na to, sayang hindi ko nga ito natikman. At eto, kumuha na rin ako ng isang suman para matikman ko nga. Paborito ko rin to simula nung bata ako, talagang ito na ang madalas namin kinakain. Ang sarap nito sa kape. Fast forward na nga pagtapos ng handaan na yun, umuwi na nga ako dito sa kubo. At eto naman, inasikaso ko itong net ng bubong. Ito kasing net na to, nung nakaraang buwan ko pa nga ito sana aayusin. Kaso nga lang may mga pinaglaanan din ako nung kinita ko dito sa vlog. Kaya hindi rin ako agad nakabili ng net pamalit dito. Nung mga nakaraang araw kasi ay malakas ang hangin dito sa amin at inaalala ko nga itong bubong baka liparin nga yung nipa nito. Kaya sabi ko nga ay kailangan magawan ko to ng paraan para malagyan ko ng net para nga hindi naliparin at hindi na rin ako mag-alala sa bubong. At dahil meron naman akong nabiling net na para sana sa kulungan ng bibi na nabili ko ay yun na nga lang yung ginamit ko kahit alam kong
yung kapos. Ginawan ko na nga lang ng paraan para mapagkasya ko dun sa parte ng bubong na wala ng net. At ayun, nagawan ko naman ng paraan sa susunod pag lumang-luma na talaga yung net, saka ko na lang papalitan ng buo para mas matibay. Dahil pang samantala nga lang yung ginawa naming kulungan ng bibe nung nakaraan, at dahil nakabili na nga rin ako ng magagamit ko na para sa kulungan talaga nila, kaya ngayon ay asikasuhin na nga namin at gagawin na namin yung kulungan ng bibe. Kumuha nga lang ako dun sa mga binaklas ko sa dating bakod para may magagamit kami dito, katulad ng poste at kawayan na pwede pa. Tatlo pa lang naman yung alaga kong bibe, kaya ganito lang rin kaliit ang gagawin naming kulungan. Bali, naalalayan at tinutulong-tulungan nga rin pala ako nitong pamangkin ko na si Ken dito sa paggawa ng kulungan ng bibe. Hindi na rin naman kami gaanong nahirapan dyan sa paggawa ng kulungan, dahil ito nga ang gagamitin namin yung nabili ko sa TikTok na plastic na net. Buti na nga lang may mga nabibili ng ganito sa online, at kahit papano malaking tulong din sa atin, lalo na sa akin. Kapag nga gumawa ulit ako ng kulungan ng manok, ganito na lang rin ang bibilihin ko para hindi na rin ako magbiak pa ng mga kawayan. Ganda nga nito dahil makunat ang pagka-plastic niya, kaya talagang matibay at tatagal na rin. Yung iba nga dahil may katibayan nito, kaya ginagawa nila, pinambabakod din nila ito sa bahay nila. O kaya naman kung may mga iba pa kayong alagang hayop katulad ng manok at bibe, pwede rin ito. At ayan nga, konting-konti na lang ay matatapos na namin itong kulungan ng bibe na ginagawa namin. Inabot na nga rin kami ng gabi, sa wakas natapos na rin namin, at ganyan nga yung itsura niya nung nailipat ko na yung bibe. Sa ngayon ay nag-umpisa nga lang muna ako sa pag-aalaga ng 3 bibe. Sana nga lang talaga ay maparami ko at matutunan ko pa ang pag-aalaga ng mga hayop. Ngayon nga, kahit nag-uumpisa lang ako sa paunti-unti, ay talagang masayang-masaya ko, dahil kahit papano naman ay nauumpisahan ko na yung pangarap ko na magkaroon ng maraming alagang hayop. Sa buhay talaga at sa pagnenegosyo, nag-uumpisa lang tayo sa maliit, papalaki. Naku, di natin namamalayan, marami na itong mga bibi na to hanggang sa pwede na rin natin gawing negosyo. Kaya lang naman sa ngayon ay kokonti lang muna yung mga inaalagaan ko, dahil alam nyo naman, first time ko nga ang pag-aalaga ng mga hayop na sarili ko na talaga. Ngayon ko na kasi talaga gustong sumubok na matutunan ang pag-aalaga ng maraming hayop, hanggang sa matutunan ko na talaga ang tamang pag-aalaga, at hanggang sa maparami ko na rin sila. Para kapag nagkaroon na rin ako ng sariling bukid, ay lilipat na lang ako na meron na akong mga dala at pwedeng pang umpisa. Ayan, kinabukasan nilagyan ko na nga lang din pala ng bubong, at nilagyan ko lang ng isang pirasong yero para kahit papano ay meron silang silungan. Hanggang dito na lang po pala muna. Sana po ay huwag kayong magsawang mag-share at sumuporta. Ingat po!